Colossians 1:27. The Bible says, to whom God would make known what is the riches of the glory of his mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. So mga kapatid, ito po ang Christ indwelling. Anong ibig sabihin niyan? Ang unang verse na ating binasa, Colossians 1:27, the Bible says, to whom God would make known what is the riches of the glory of the mystery among the Gentiles. And what is this mystery? The mystery of the Gentiles, among the Gentiles, is Christ in you, the hope of glory. Si Kristo ay nasa inyo, nasa inyong katawan. At siya ay ang pag-asa na kayo ay makakarating sa kaluluhalhatian. Christ indwelling in every Christian soul is the assurance of that Christian that he will be in heaven, in glory. Yan po, kaya po tayo ay merong kasiguruhan. Hindi dahil bumait tayo. Hindi dahil tayo ay nagkaroon ng tumayong balahibo. No? Minsan, tinatanong ko yung mga wini-witnessan, ano nangyari sa'yo? Ngayon, tinanggap mo na si Kristo. Parang tumayo po yung balahibo ko, sabi niya. So, hindi natin inaasahan yung mga ganun sagot. And that is not the basis of salvation. Emotions, although emotions follow always a true salvation. Hindi maiwasan, magkakaroon ka ng emotional experience. Kahit nga yung binasa natin sa Ezra na noong nailagay yung foundation ng temple, hindi nila maiwasan na maiyak, sumigaw, dahil sa emotion. It was an emotional experience. E di lalo na if the God in heaven became a man, through His Spirit, indwells our body, our very soul. That should be an emotional experience. And siguro, magandang hanapin natin yan. Let's look back in our past. Nagkaroon ba ako nun? Tanungin natin yung sarili natin. When I received the Lord Jesus Christ as my Savior, when I trusted Him and I said, Lord, I believe you. Lord, you are my Savior. Lord, I am now your child. Or any words to that effect. Maaring hindi pareho yung experience ko sa experience ninyo. Pero, there was a time in the past, kung saved ka ngayon, there was a time in the past na wala si Kristo sa'yo. And then, there was a time in the past that nang nalaman mong wala si Kristo sa'yo, tinanggap mo ang Panginoon. Nakilala mo siya, naniwala ka sa Kanya, at sabi rito, that experience is Christ in you. And that experience of Christ being inside you is the hope of glory. It is your assurance that whenever you die, you will be in glory. You don't need to have a false hope. It is a sure hope. Yan po ang hope dito sa atin, sa mga tao, di ba? Pag nanliligaw ka sa'yo, may pag-asa ba ako? Yeah. Friends na lang tayo. Ay, wala kang pag-asa. Sige, hanap na lang ako iba. Wala palang pag-asa eh. Oh. So, hope. Di ba yung pag-asa, hope? Oh. Sa atin, ang hope, hindi sure. Pag tao sa tao. Di ba? Kahit pinaasa ka, mamaya babasa rin ka rin, pinaasa-asa pa ako dahil kong binigay na regalo.
Kagaya ng isang kapatid natin, bihira, pinautang, no? Tapos, binigyan ng maraming regalo, katapos mamaya iba rin ang pinangasawa ng babae. Napakasaklap naman nun, no? Pero ang ating Panginoon, pag binigyan ka ng pag-asa niyan, totoo yan. Hanggang katapusan, totoo yan. Sure hope. And that is Christ in you. Kaya kailangan, alam mo, that Christ is in you. In order to have a sure hope. Kasi kung Christ is not inside you, kumbaga, merong isang signboard. Ano ba yan? Ba't may tumutunog? Merong isang signboard. Christ is the guest in this house. So sabi ni Pastor Abante Sr., that is a unbiblical sign. Because in a Christian's home, Christ is not the guest. He is the boss. He is the master of the house. And He is inside ruling every heart. So mali na sabihin Christ is the guest in every house, in this house. Bisita lang siya. Hindi siya yung may-ari, hindi siya yung may-ari ng puso mo. Delikado yun. Kung kailangan, siguraduhin natin mga kapatid, ha? Kung wala ka pang assurance na si Kristo ay nasa iyo, isettle mo yan. At sabihin mo sa Kanya, Panginoon, ngayon alam ko na, pag wala ka pala sa aking puso, wala ka pala sa aking buhay, pag wala ka pala sa aking kaluluwa, hindi ako ligtas, wala pala akong pag-asa ng kalangitan. Lord, please come in. Lord, I trust you. Lord, I believe you. Lord, be my Savior. Because only you can give that assurance. What else? John chapter 6, verse 56. Ano sabi ng John chapter 6, verse 56? Yan. Okay. Sabi po, He that eateth my flesh and drinketh my blood dwelleth in me, and I in him. So, ito pala ay hindi lamang si Kristo ay nakatira sa iyo, kundi ikaw nakatira rin kay Kristo. Christ dwells in you, and you dwell in Him. That is what the Bible says. He that eateth my flesh and drinketh my blood dwelleth in me. Sabi ng Panginoon, nakatira sa akin yung kumakain ng akin laman at umiinom ng akin dugo, ay nakatira yan sa akin. At ako naman ay nakatira sa Kanya. Dwell. The word dwell means may housing siya. No? Merong indwelling, merong pagtira. Okay? That is your dwelling place, your house. And what does it mean na kinakain mo yung laman at dugo ni Kristo? Ibig sabihin nun, yung pagkain mo ng salita ni Kristo ay nagiging parte siya ng buhay mo. 'Di ba? Ang sabi, you are what you eat. Kaya nga ang sabi nung mga iba, no? Dati yung mga bata ay asal tao kasi ang iniinom nila gatas ng ina. Pero ngayon asal baka kasi ang iniinom nila cow's milk. Kaya ang mga bata ngayon, what? Ikot-ikot, pinupukpok yung... Buti hindi nasira, no? Pinukpok yung monitor dito, eh.
Bira. Ayaw maawa, talagang dumudulas na ganon. No? Napakaraming gatas ng baka na nainom siguro nun. No? Ganon ang ugali ng mga bata ngayon. Kaya, you are what you eat. If you eat Christ, you act like Christ. You think like Christ. You have the mind of Christ. So, Christ is in you in that sense. Na, yung kinakain mo yung salita niya eh. Diba? Kaya magbabasa tayo ng Bible. Sino na nasa Bible reading nag-a-advance? Ako, dyan na ngayon. Tapos ko na yung Matthew, Mark, Luke. No? Pang-apat na ngayon, Book of John. Although nabasa ko na yan 2 times before. Ngayon, 3rd time. 4th book na ako. Sino pa nagpapatuloy? Diba? Patuloy tayo. You are what you eat. You eat the Word of God, you eat Christ. You eat His flesh and His blood. And He becomes part of you. Pag ang kinakain mo, yung showbiz, politics, yun sino ka? Yun ang ugali mo. So, ito po ang indwelling na sinasabi. Ito ang meaning ng indwelling. Patirahin mo yung let the word of Christ dwell in you. Yun yung pagkain, ginagawa natin, araw-gabi. Man shall not live by bread alone, but by every word. Yun ang kinakain natin, ng kaluluwa natin. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Hindi yung kakainin mo yung laman niya or yung communion bread. Hindi yun. It's a different matter, no? So, yung Catholics, yun ang interpretation nila na kaya sinusubol nila ostya, sabihin, body of Christ. Okay? Amen. Ang ganun ka. Tapos isusubo sa'yo ostya. Kasi, sabi, eat my flesh and drink my blood. Pero hindi yun. No? The word, ibig sabihin nun, John 6:56. Okay? Another is, in John 14:23, another explanation of the word indwelling can be found in John 14:23. Ano naman ang tinuturo dito ng Panginoon? Sa John 14:23. Jesus answered and said unto him, if a man love me, he will keep my words. Yun pa rin. Tungkol sa pagsalita ng, kung mahal mo si Kristo daw, babasahin mo yung salita niya at susundin mo yung salita niya. Paano mo masusunod? Paano mo mamahalin si Kristo kung hindi ka nagbabasa ng Bible? Paano mo masasabing mahal mo si Kristo at sinusunod mo yung salita niya kung hindi mo binabasa yung kanyang salita? So, if a man love me, he will keep my words. At ano mangyayari? And my Father will love him. And ano mangyayari? Dahil mahal ka na ng Ama ni Kristo Jesus. Dahil nagbabasa ka ng kanyang mga salita at sinusunod mo yung kanyang mga salita. And we will come unto Him. Ang Ama at ang Anak ay papasok sa iyong katawan and make our abode with Him, titira. So that is the indwelling Christ, in a sense. God dwells in you through His Word, through His Spirit. He becomes part of you, and you become a part of Christ. Because you are saturated with His words. When you speak, when you act, when you think, it is always about Christ. You are Christ-controlled person. Hindi ka na kung may temperament ka, di ba? Kung alam natin yung temperament, di ba? May sanguine, choleric, colic. Yun yung mga human temperaments. Pagka kontrolado ka ng salita ng Diyos, saturated ka, Christ-controlled yung mind mo, talagang naniniwala ka 100%
Sa lahat ng mga pangako niya, you are spirit-controlled temperament, led by the Spirit. So, hindi na effective sa'yo yung choleric, sanguine, at ano pa isa. Phlegmatic, o whatever, no? So, hindi ka na mag-identify dyan. Hindi ka na magkakaroon ng problema dyan sa mga psychological trends, mga woke. Hindi na. Hindi ka apektado ng society. Kasi you are in a different plane. No? You are pressing on the upward way, new heights. I'm gaining every day. The Lord is leading you up to a higher ground. So, hindi ka apektado ng mga trends of this world. Sana po ay yan ang ating maging everyday goal. So, ito, no? We will come unto Him and abode with Him. Hindi lamang Spirit. The Spirit of God, it's like being described now here as a Trinitarian indwelling. Kasi the Spirit dwells in you. Pagkatapos sinabi ng Panginoon, I will dwell with you, in you. And then my Father will make His abode with you. So ilan na yun? Trinitarian na yun. God is in you. Yan po ay napakagandang status ng isang Kristiyano. Na ang Panginoong Diyos mismo ay tumitira na nanahan sa puso mo. Yan ay magandang estado na sana nararanasan natin. No? Kagaya ng panahon ni Enoch. Enoch walk with God. So, tayo ba ay walking with God? Makakanta mo ba yung walking with Jesus? Walking every day? Walking all the way? Walking with Jesus? Walking with Jesus alone? Yun. Sana makanta natin yan ng with all conviction. How do you know that you are walking with Jesus and that Christ is in you and the Father is in you and the Spirit is in you? How do you know? How do you experience? What is the experience of a person who has this kind of indwelling, Trinitarian indwelling? Romans 8:10. Yan ang nararamdaman, yan ang pakiramdam, yan ang estado ng isang tao na nananahan ang Espiritu ng Diyos, ang Ama at ang Anak. Sabi dito, if Christ, Romans 8:10, if Christ be in you, the body is dead because of sin. So, ang tunay na nakaka-experience, of course, alam natin dito, habang nandito tayo sa lupa, hindi permanent yung ganyang pakiramdam, yung ganyang estado, nag-aagawan lagi, no? The spirit lasted against the flesh and the flesh lasted against the spirit. And these two are always contrary. And if any man is walking in the Spirit, he is not fulfilling the lust of the flesh. But if he is walking in the flesh, the body is dead because of sin. Pero sabi rito, if Christ be in you, the body is dead because of sin. So dalawa. Ikaw ba ay nabubuhay na parang patay kay Kristo? Or ikaw ay nabubuhay na parang patay na sa kasalanan? Yun ang either or sa isang Kristiyano. Kung ikaw ay nabubuhay para kay Kristo at si Kristo ay tumatahan sa iyo at lumalakad ka ayon sa pag-ibig ni Kristo, patay ang katawan mo sa kasalanan. Ibig sabihin, hindi na nagre-respond yan basta-basta sa mga bagay na hahatak sa iyo. Naalala ko noon, may naglalaki 9, magmimiron ako eh. No?
Pag merong uso nun yung karera ng kabayo, yung dibidendaso, no? Nakikisali ako diyan, nakikitaya ako diyan. No? Hindi ko maiwasan. Pag merong 41, no? 41 ano ba 'yon? Yung ano ba 'yan? No? Or whatever kind of gambling. No, Caracruz. Gusto ko sumali. Nahihila nila ako. Pag may inuman, nahihila nila ako. Ngayon, nung naligtas ako, tapos may nag-aalok uli. Pare, shot muna. Wala na. No? Wala na. May tindahan kami. Ang dami ron. May Hope, may Marlboro Light, may Marlboro, merong Philip Morris, at lahat. Dati, gusto kong kumukuha ko doon, tapos initit ko. Nung naligtas ako, wala na. Wala na appeal yun. Yung beer, yung lahat ng lust of the flesh. Hindi permanent, ha? Pero, nabawasan na. Hanggang sa, siyempre, may iba ka ng attractions na iba na strategy ni Satanas. No? Pero yung mga ganon, mga vices, hindi na. So, yun po ang nangyayari sa isang tao na tumatahan si Kristo Jesus sa kanyang katawan. Nagkakaroon ng kamatayan, yung appeal, yung gusto ng laman mo na makiuso o gumawa kagaya ng ginagawa ng iba, nababawasan hanggang nawawala na. So, that's called mortification. No? The Lord coming inside causes your body to repel sinful tendencies. And in Galatians 2:20, the Bible says, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. The life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God. So, sabi roon, Christ, yet not I, but Christ liveth in me. So, buhay ka, pero dahil yung katawan mo ay binili na ng dugo ni Kristo, yung buhay mo ay hindi na ikaw may-ari. Di ba, ang claim ng isang mga young people, leave me alone. This is my life. Di ba? Why don't you leave me alone? This is my life. Buhay ko to. Pero pag ikaw ligtas na, buhay ni Kristo to. Kay Kristo na itong buhay na ito. Kaya itong buhay na ito ay dedicated na sa Kanya for the service of Christ, for the honor and glory of God. The life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God. Yet not I, but Christ liveth in me. And then, saan? Saan ba tumitira ang Panginoon? Pagka sinabing siya ay tumitira sa ating katawan. Saan ba siya nakatira? Ephesians 3:17. Sahin nga natin yung Ephesians 3:17. The Bible says that Christ may dwell in your hearts by faith, that ye being rooted and grounded in love may be able to comprehend with all saints what is the breadth and length and depth and height. See? Saan nakatira ang Panginoon? Sa puso. Dwell in your hearts. And of course, that's by faith. That is a belief, a firm belief, a real belief that truly Christ is indwelling in our hearts. Yan po ay totoo.
lamang sa isang Kristiyano. Nakatira si Kristo sa puso ng isang mananampalataya. Nakatira ba sa puso mo si Kristo ngayon? Lastly, Romans 8:3 says, Romans 8:9 says, "But ye are not in the flesh, but in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwell in you. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his." So kung wala si Kristo sa puso mo, hindi ka Kristiyano. Kahit sabihin mo pang baptist ka. Kailangan alam mo na si Kristo ay nasa puso mo. Halata din ng mga kapwa mananampalataya na iba ka. Nakikita nila ang Panginoon sa iyo. No? Meron tayong ganyan eh. Kitang-kita natin ang bawat isa. Hindi mo pwedeng ma-fake. Yun eh, no? Yun yung nakakatuwa sa pagiging totoong Kristiyano eh. Hindi mo pwedeng ma-fake. Kung nagkukunyari ka, hindi ka tatagal. No? Minsan nakaka-confuse yung buhay natin. Ba't ganun? Diba Kristiyano yun? Ba't ganun ugali? Ba't ganun ginawa? Bakit? Tapos mamaya, ayos na naman. Oo nga, Kristiyano nga yan. Kristiyano nga yan. Mamaya, iba na naman, inconsistent na naman. No? So, wag tayo madaling magsabi na hindi Kristiyano yan. Tanong lang natin. Ang sabi ng Bible, Christ is in you, and if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Kaya kailangan magkaroon tayo ng assurance within ourselves. Kasi ikaw lang talaga makakaalam, it's between you and God, ikaw lang talaga makakasabi what is happening in your heart. You may fake, you may play, you may mimic, but God knows your heart. And you know your heart. You know if you are faking it. And that one day, lalabas talaga ang totoo. Hopefully, parang hindi ka totoo. Hindi ka totoo. Pati ikaw, naloloko mo yung sarili mo eh. Pati ikaw, nalilito na rin eh. Totoo ba ako o hindi? Hopefully, bago dumating ang Panginoon o bago ka mamatay, masettle yan. Alam mo na talaga. At madali lang naman yan. So just live by the book, eat the word of Christ, eat the flesh and blood of the Lord, and you will have your own assurance that Christ is in you, the hope of glory. Tayo po ay manalangin.